Lahat ba marunong mag-pray? Paano ba tayo mag-pray? Lord, bigyan mo ako ng kakainin sa araw-araw. Tama na ba yung prayer na yon? Lord, ipasa mo naman ako sa exams. Turuan mo ako kung paano ko sasagutin ito. Tama na po ba yon? Hindi. Okay. So, bago tayo magsimula, gusto ko sana makarinig muna ng isang testimony. Okay? Sino dito yung nag-pray ng maraming taon bago na answer yung prayer niya? Oh, si Julia, parang meron yata. Ay, si Nadi pala. Gusto mo bang i-share, Nadi? Sino sa inyo yung may mga pinag-pray na matagal? Or it could be na answered na yung prayer or baka hindi pa? Ano po, sa school po, hindi pa natukol sa akin, pero meron po kasi kami dati. Boyfriend ba yan? Hindi po. Wala. Bawal. Bawal malaman. Ay, hindi. Wala naman si Mami. Okay lang. Ito, dati po kasi, magkakaibigan po kami. May friend group po ako na parang dalawa silang atheist. Tapos, parang, yung kaibigan ko po, nagkaroon ng idea na, tara subukan natin mag-Bible study. Kahit sa classroom lang, tuwing lunch. So, ginawa namin. Tapos, at first, sobrang hirap namin na, ay, tara na. Kasi, palagi silang may excuse. Tapos, may time na sumali sumaling atheist, dalawa. Tapos, yung china-challenge nila kami palagi na nagtatanong ng mga question na paano mo nasabi, gano'n. Tapos, buti naman, ako kasi hindi pa ako ganun kalalim din ng time na yun. Sila yung mga nagsasagot ng questions nila. So, patagal ng patagal, siguro through the course of 1 year yun pinag-pray namin niya. Until na one day, yung kaibigan namin atheist is na-invite sa church ng kaibigan namin. So ngayon, after 1 year, doon na siya nagsuserve sa church nila. Ang galing kasi, at one point kami yung nagre-remind sa kanya, no, ay magbasa ka na ng Bible. Tapos ngayon, kami naman yung pinaaral na namin. Tapos, kami rin po yung same friend group po na nagtayo ng club po sa school namin ng Christian organization po. Na parang kasi dati nagka-idea kami na parang hirap tayong magbalanse pag isahin na lang natin. Gawin natin organization sa school yung pag-Bible study ko. So, nasagot yung prayer Yung na. prayers. So, palagay ko naman marami sa inyo ang nanalangin at na-answer yung kanilang prayer. Tama ba? Or maaaring yung iba ay hindi pa sinasagot. Or pwedeng sinagot na, pero iba yung sagot ng Panginoon. Or iba yung sagot doon sa nais ninyo. Diba? Na-answer nga, pero hindi naman medyo hindi tumugma doon sa nais nyo. Diba? So maraming nangyayari na ang prayer talaga ay kumikilos, o ang Diyos ay kumikilos sa ating mga panalangin. So sabi nga, kung ang ginagawa ba natin, another question, ginagawa ba natin basic na solusyon sa ating problema ang prayer? Kasi tayo bilang mga mananampalataya, ginagawa natin ang panalangin bilang iba't ibang tool. Pwede ito yung tool na sagot para sa ating problema. Maaaring ito yung nagiging alibay natin. Maaaring ito yung ipanghaharap natin, ito ginagawa nating depensa
sa harap ng tukso or problema. So sabi nga, kung ang prayer ay basic sa ating mga Kristiyano, bakit patuloy natin itong hindi nabibigyan ng halaga? Minsan, nagpe-pray tayo, Lord, sana tagal-tagal ko nang nagtataya sa loto. Sana naman tumama na ako. Yung ibang mga Kristiyano, may mga Kristiyano pa rin ganun, nagpupunta, pumipila pa rin sa loto. So, huwag kayong mag-alala, hindi ako magsisermon about prayer. Sabay-sabay tayong mag-aaral tungkol sa prayer. So, dito, meron daw dalawang klase ng prayer. Isa, yung personal prayer, at yung ikalawa ay yung corporate. Okay, so self-explanatory naman ito. Self-prayer, personal prayer tungkol sa ating sariling nais na iparating sa Panginoon. At yung corporate naman ay yung sama-sama na panalangin. Okay, isa sa example ng corporate prayer ay itong ginagawa natin during PPM. Okay? O kaya, pag tayo ay may worship, si pastor ay inililid tayo sa congregational prayer. Okay? So, yun ay isang corporate prayer. Pero, dapat daw ang panalangin ay may pananampalataya. Bago ka manalangin, mauna na ang iyong pananampalataya, natuto pa rin ang iyong panalangin. So when we approach God in prayer, dapat ang puso mo ay handa na tanggapin kung ano ibibigay na answered prayer sa iyo ng Panginoon. Nandun na yung iyong pananampalataya. At sabi ay dapat ay walang pagdududa o alinlangan man lang. So, tingnan natin yung verse, sabi sa Santiago, Kabanata 1. Ayan. Sabay-sabay nating basahin. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at ipinapadpad ng hangin. Dahil sa ganitong dahilan, ang panalangin ay iaalay ng buong pananampalataya at walang pagdududa. So when we approach God, we have to approach Him with faith and without any doubt. So sabi sa verse 7, meron pa ba dyan? Wala na, okay. Sabi dito ay huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Nakalapit na ba kayo kay Lord in prayer na hindi niyo alam at nag-aalinlangan kayo sa kanyang magiging sagot? Minsan, nangyayari yan sa atin, di ba? Pero bilang Kristiyano, unahin muna natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Yung preparedness ng ating puso sa paglapit at pagtanggap ng Kanyang prayer, ng sagot sa ating mga panalangin. So makikita natin dito na sa ating panalangin, bago tayo humarap sa Diyos, na ihanda na natin ang ating sarili. Dapat alam na natin ang ating ipapanalangin. Ano ba yung hihilingin natin kay Lord? Okay? Dapat ay merong pananampalataya na hindi nagdududa, na walang pagdududa. So, ikalawang lesson na ating sa ating paghiling, ang panalangin ay dapat hilingin sa ngalan ni Jesus. Yan. Ito ayon sa John chapter 16 verse 23. Sabi dito, sa ngalan ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anumang hiningi niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya kanino?
inyo. Okay? So sa bawat panalangin, laging kaakibat ang ngalan ni Jesus. Naalala ko kanina, just this afternoon, nagkaroon kami ng sharing sa grupo ng CWA. At isa sa na-share doon sa aming grupo ay yung power of prayer and yung nagkaroon ng si Teacher Daily pa nagkwento tungkol sa kanilang klase na sila ay nagba-Bible study. So during the Bible study, medyo magulo, masaya, nagkaka-debate sila, tapos nagsisipagsagot, until isa sa mga miyembro ay inatake. Parang na-possess ng evil. So lahat sila ay lumapit at pinigilan siya. No? So, ma-imagine nyo yung scenario na nagwawala, o nagsisissure, hindi mapigilan. Ayan. So, lahat sila, in Jesus' name, in Jesus' name. Ayan. Umalis ka, masamang espiritu, ganun lang. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Pero, inabot na sila ng mga 15 minutes to 20 minutes. Siguro, you would imagine, pagod na yung slave, na possess. So, ang ginawa daw nung wala silang pastor nung time na yun. So, ang ginawa nung isa sa mga kuya nila, yung pinakamatanda daw doon, na nag-lead din ng Bible study, pumunta sa banyo. Nanalangin siya, Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Wala kaming kapangyarihan para pigilan anuman yung demonyo na sumanib sa tao nito. Ako mismo ay hindi karapat-dapat. Patawarin mo ako sa lahat ng aking. Nagkaroon siya ng confession, bumalik siya, at dineclare niya doon, right there and then, tumahimik yung bad spirit na nasa kanya. It turned out, yung palang estudyante yun, ay hindi naman kasama sa Bible sa klase nila. Nag-sit in lang kasi nakita niya na maraming tao. So, kala ng mga ibang grupo, dahil magugulo nga yung mga estudyante, ay umuwi yung tao yun sa medical. So, this is a true-to-life story na naikwento sa amin ni Teacher Dayo. Siya ay nag-aaral pa. And we would see the power of prayer na meron pananampalataya. Meron kasamang paglilinis ng puso, ng isipan, ng damdamin. Upang mangyari ang isang miracle, no? We can consider that as a miracle. Because miracle can happen every day. Out of prayer, out of our faith, miracle happens. Actually, yung mga answered prayers are miracles. Miracles yun, di ba? So, sa bawat panalangin, lagi kaakibat ang ngalan ni Jesus. Pero hindi naman dapat natin din inaabuso. Dapat tayo ay nakikipagbiruan. O ayan, sige, medyo umakto ng hindi maayos yung ating barkada, sabi in Jesus' name. Huwag natin gamitin yun, panakot or ano. Because the name of Jesus is sacred. And as ano yan, 10 commandments natin yan, di ba? So sa tingin nyo, bakit isinasaalang-alang ang ngalan ni Jesus sa ating panalangin? Bakit kaya? Bakit in Jesus' name? Bakit hindi in Barbara's name? Bakit hindi in Eileen's name? Bakit? Sa tingin nyo? Basahin natin. Merong ilang verses sa Bible
na mababasa natin. Punta tayo dun sa John. Sino pong may Bible? O inyong mga laptop to, yung inyong phone. Okay. John 14, verses 13 and 14. Sige, sino pwede magbasa? Si Kuya John. John Paul. Ayan. Pakibasa po. Chapter 14, verse 13 to 14. Ano bang hilingin niyo sa Ama? Sa aking pangalan ay gagawin ko upang parangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin niyo sa pangalan ko. Okay. See? That's one verse. Gamitin ang pangalan ng anak sa pamamagitan ng pangalan ng anak. Ibibigay ng Ama anuman ang hihilingin. Another verse. Punta tayo sa 1 John verse 1 John chapter 5 verse 14. 1 John chapter 5 verse 14. Ashley, nakita mo na? Sino nakita niya? O sige, Safira. Diba? 1 John chapter 5 verse 13. Ate Lea, sige. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Okay. So, ayon sa kalooban ng Ama, ibibigay sa Kanya, sa atin, anuman ang ating hilingin. Wala dito sa ano no? Lance, wala dito sa yung ibang verses. Okay. So, maraming verses ang nagpapatunay na kung tayo ay hihiling sa ngalan ni Jesus, makakamta natin ang ating panalangin. These are enough reasons upang maniwala tayo at sundin natin ito. Kasi sinasabi ito ng Biblia. And the Bible is our authority. At sa bawat panalangin, laging kaakibat din natin ang banal na Espiritu. So sabi dito, sa ngalan ng banal na Espiritu, according to Romans chapter 8 verse 26, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang bigkasin o sabihin. Ayan. So, meron tayong dalawang ano ba yung magpatawag nito? Channel. Dalawang kumbaga sa kuryente, meron tayong merong intercessor, yung ano ba, na kukonect sa atin sa Diyos. Sino? Si Kristo, si Jesus, at ang banal na Espiritu. So when we approach God in prayer, dalawa agad ang ating connector. So madali tayong makaka-charge agad sa Panginoon, madali tayong makakalapit. Minsan, sabi dito, minsan hindi natin alam ang nais natin. No? Minsan, ano ba talaga ang gusto kong ipag-pray kay Lord? So, we have to pray through the Holy Spirit. We have to pray through Jesus Christ para maliwanagan yung isip natin, ang puso natin, ano ba yung nais natin panalangin. Kanina nabanggit ni Brother Mark yung puso. Di ba? Kasi yung puso talaga deceiving para sa atin. Sabi nga sana dalawa ang puso mo. Ano ba yung kantang yan? Yung awit na yun. Di ba?
nagiging dalawa ang puso, nagkakaroon ng option dahil makasalanan na ang ating puso. Ano ba yung ipapanalangin ko? Ito ba? O ito ba? Ayun ba? Tama ba to? So, when we start to doubt in our prayers, ano yung ating guide? Maging handa at ipanalangin natin ating puso. Lord, ano ba yung nais po para sa akin? Minsan, we are overwhelmed with kung ano yung gusto natin ipanalangin. That we do not give attention. Ano ba ang nais ni Lord para sa iyo? So, tingnan natin paano ba natin i-describe ang panalangin. Ayan, description of prayer. Sabi dito, prayer is seeking God's favor. We ask for favor. So, para lang mag-guide tayo. Pag lumalapit tayo kay Lord, ano ba yung ating gagawin? Lalapit tayo to ask for favors. Ayan. Anong mga favor? Lord, sana baka naman pwede bigyan mo rin ako ng kotse gaya ng kay Juliana. Ayan. Or baka naman pwede. Baka lang. Ayan. We ask for favors. We pour out our soul to the Lord. Sabi nga sa 1 Samuel 1, chapter 1:15, we lift up to God our problems, our loneliness and desperation. Okay. Sa tingin nyo, paano nyo ma-survive, no? Yung inyong current condition, yung mga sitwasyon na may mga pinagdaanan kayo. Sila Kuya John Paul at si ate, name mo? Vivian, ay dumaan sa mahirap na sitwasyon nung sila ay nasunugan. Wala halos natira sa kanila. Pero paano sila naka-survive? Paano natin sila nakikita na every Sunday, nandito pa rin sila nag-worship sa Panginoon? Ano sa tingin natin yung nagbigay sa kanila ng ng kalakasan? Ano yung pinanghawakan nila? Baka gusto nyo i-share ng maikli. Kayo ba ay nanalangin? Kayo ba ay yung time kasi nung nasunugan kami, nasa kami noon, nasa bus. Ongoing pa lang kami papunta dito sa Manila. Kasi nung umalis kami dito, is problem yun kasi may sakit yung kita namin doon sa sa Bicol. Tapos nung on the way kami pa uwi, may tumatawag sa amin na nasusunog na nga yung sa amin. Wala kaming ibang choice kundi prayer lang kami habang nasa bus kami kasi nga walang signal din sa bus. Nalaman na lang namin yun, tapos sabi ko sa kanya na off na lang natin yung phone, prayer na lang tayo kung ano yung magiging mangyari pag madadaan natin sa bahay, kung basta walang casualties doon sa amin. Yun lang yung pinagdasal namin kay Lord na walang mangyari doon sa mga family namin na naiiwan doon sa bahay. So wala naman nangyari sa wala po. Okay. Pero wala rin natira. May sa po kasi sa yung prayer po namin, doon po papasok yung prayer po namin na kung wala man pong matira, wala po sanang maging casualties. Pero yung pagdating po namin doon, yung hap po ng bahay namin is wala pong naging problema. Sa takas lang po talaga. So, iningatan po doon pa rin yung pag-iingat ng Panginoon sa Esport. See? Prayer comes in at any time, at any given situation. Sa anuman yung na sitwasyon na pinagdaraanan, anuman yung sitwasyon na meron ka, prayer, we lift up to God our problems, our loneliness, and desperation. Ito pa,
Cry out to heaven. No? Doon sa 2 Chronicles, chapter 32-20, sabi, we ask God for protection and victory. Ayan. So, meron pa ito. Next. Kuya Lance. Okay. We draw near to God. We pray to glorify His name, to worship and give thanks. Kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, hindi lamang tayo humihingi, hindi lamang tayo umiiyak, hindi lang tayo humihingi ng comfort, hindi lang tayo humihingi ng victory, maisalba ang lahat. Kung we also draw near to God to glorify His name, to worship and give thanks. So maraming description or pamamaraan kung paano tayo lumapit sa Panginoon or kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. And the last would be kneeling before the Father, we ask for all our needs. Ito yung favorite ng marami. Lalo na yung kinakapos. Yung nangangailangan, yung mga pangangailangan. Yung mga nanay, ito yung isa sa mga favorite nila. Tingnan natin. Philippians 4, chapter 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, okay, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay. Merong mga nami-misinterpret itong verse na ito. Kasi sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. Pero dapat, meron daw with thanksgiving. Paglalapit ka kay Lord, may thanksgiving at ipipresent mo yung request mo sa Diyos. It doesn't mean that you will get your answers, but the Lord will give you peace. Peace which transcends all understanding. Bibigyan ka ng malinaw na picture ng mga pinagdadaanan mo, ng mga hinihingi mo. It will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So when we approach God in prayer, dapat natin tatandaan. Tayo ay hindi nananalangin hindi upang makamtan ang nais natin, kundi mai-align natin ang ating mga panalangin sa nais ng Diyos sa buhay natin. We approach Him not because we want something, but we want to align with God, His will in our lives. Dapat kapag tayo ay nananalangin, hindi rin paulit-ulit. Diba? Sabi dun sa, dati kasi akong Katoliko eh. O, pag mananalangin ka, 3 Glory Be, isang 10 Hail Mary, diba? Meron pong Our Father. Ayan, paulit-ulit hanggang hindi mo, siguro makaka 5-10 rosaryo ka, but nothing will still happen. Diba? Paulit-ulit, parang yung mga pagans. Sabi dito, dapat nanggagaling sa puso, hindi sa puso. So, manalangin tayo ng taimtim. Kapag inaantok ka sa gabi, huwag kang mananalangin. Bakit? Yung amen mo, kinabukasan na ng umaga. Huwag kang mag-attempt manalangin, approach God sa gabi. Okay? Dapat yung gising na gising ka. Kasi lumalapit ka sa Diyos na makapangyarihan. Hihingi ka ng
miracle kay Lord. Tapos aantok-antok ka. Tapos yung amen mo, kinabukasan na. Nangyari sa akin na nag-pray ako, nasa sasakyan kami. Nagpa-pray ako. Tapos, yung sumunod na mga salita, hindi na maintindihan. Yung pala nakatulog na ako. So, ginising na lang ako. Ano yung sinasabi mo dyan? Nagpe-pray tayo. Si Tita Yeler. Ano ba yung sinasabi mo? Nagpe-pray tayo. Yan. Ay, naku. Buti na lang ginising mo ako. Kasi iba na yung sinasabi. So, kapag tayo ay inaantok, wag tayo mag-attend naman na. Dapat gising na gising tayo. Magandang oras yung what we are doing our devotion. After that, talagang ilapit mo sa Diyos yung iyong sarili for your petition or whatever you want to approach God with. So let us remember, we are addressing God in our prayers. Diyos na makapangyarihan ang kausap natin sa panalangin. Huwag natin ipagwalang bahala. Hindi porke tahimik si Lord. Siyempre, hindi naman sasagot si Lord sa'yo, huy, ano ba, ayusin mo yung prayer mo. Hindi siya literal na sasagot sa'yo. Okay? Hindi natin ito siseryosohin. We have to be serious in approaching God. Okay? Kasi nga, di ba, basic ito sa atin bilang mga Kristiyano eh. Sabi nga, we should breathe prayer. Ang hininga natin ay puno ng panalangin. Hindi natin kailangan ipakita sa ibang tao din, no? Na tayo ay nananalangin. Para lang sabihin na, ay ito, madalangin itong Kristiyano na to. No? Hihingi ako ng tulong dito. Lumuluhod ito mula umpisa ng pintuan hanggang altar. No? May mga, di ba, nakikita tayong ganyan senaryo sa mga Katoliko. So, hindi natin kailangan na magpakita sa ating kapwa tayo ay nananalangin. So, kaya sa lahat ng oras, anumang sitwasyon at kondisyon ng ating buhay, kaakibat na natin ang panalangin sa ating buhay. Okay. So, dumako tayo sa corporate prayer. So, nakita na natin yung isang klase ng prayer kanina, yung personal. No? One-on-one with the Lord. At ito yung nabanggit ko kanina, yung mga kung paano natin i-approach ang Diyos. So ngayon, dumako tayo sa corporate prayer. Ano ang corporate prayer? It is a term used, meron nga ako dyan, it is a term used to describe praying together with other people in small groups or larger gatherings of people. So pag kayo ay nasa cell group at kayo ay nanalangin, ang tawag din doon ay corporate prayer. So yung ginagawa natin dito, like ang Sukat Evangelical Church is a praying church. No? So we practice corporate prayers during PPM, Dawn Prayer, meron yung mga 21 days challenge. And when we pray together, ito ay nagiging worship para sa Panginoon. Pagsama-sama tayong nananalangin, nagiging pagsamba ito sa Diyos. So, tingnan natin yung mga mabuting na itudulot ng corporate prayer. Sabi dito, ang corporate prayer unifies, next slide, unifies us as a body of believers. Tayo ay body of believers. Tama ba? Meron bang hindi believer dito? Wala naman, ano? Kasi lahat tayo dumaan sa proseso. Tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Tama ba? So, sabi dito sa John chapter 17, verse 20-23, ibinigay ko na sa kanila ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa.
tulad mo at ako na nag-iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. God unifies us as a body of, corporate prayer unifies us as a body of believers. Ayan. So tayo ay pinag-iisa. Number 2, corporate prayer allows us to encourage and support other believers. Ayan. Through prayers, no? Pag tayo ay nasa grupo, binibigyan tayo ng pagkakataon upang mas ma-encourage at masuportahan ang kapwa natin mananampalataya. Sino dito ang naka-attend na sa PPM? Taas ang kamay. Okay. Kayo hindi pa, no? Hindi pa. Ate Ivy, naka-attend na. Itong mga bagets natin, naka-attend na kayo? Ng PPM? Prayer meeting, sorry. Prayer meeting tuwing Wednesday, hindi pa? Ashley, ha? Naka-attend na. So, nakita niyo doon na nagkakaroon tayo ng group prayer, di ba? At the end of the service, at the end of the message, pupunta si pastor sa harap at i-grouping tayo. Di ba? Tapos pagka-grouping, sasabihin sa bawat isa, okay, mag-group kayo ng tig-5. Sama-sama kayo manalangin, ito ang ating mga panalangin. Dito sa proseso nito, binibigyan ng ating simbahan ni pastor ng pagkakataon o yung tinatawag na corporate prayer, binibigyan tayo ng pagkakataon para ma-encourage natin at ma-support yung ating mga kapatiran na mayroong pangangailangan sa panalangin. Gaya nung halimbawa, merong operation, no? I-operahan sa katawan, ipag-pray natin, okay? Ipag-pray natin yung mga may sakit, ipag-pray natin yung mga nag-aaral at mag-e-exam sa ECE, no? Parang si Ate Daniel, no? Lumabas na ba? Wala pa. Lumabas na? Okay. So, andun yung itong venue na to ay binibigyan tayo ng pagkakataon para matulungan natin, masuportahan natin yung ating mga kasama, mga kapwa natin mananampalataya. Okay, so number 3, corporate prayer brings about intimate communion with Jesus, the body of believers, and praying in unity is an act of worship. Hindi lamang tayo binibigyan ng pagkakataon upang i-encourage at support yung ating kapwa. Kung hindi, it brings about intimate communion with the Lord. Diba? Pag sinabi natin na, what is prayer? Anong ibig sabihin ng prayer? Sige, iba-iba yung pwedeng sagot natin, Dave. Pag tinanong ka, what is prayer? Si Juan, what is prayer? Paano natin maipapasa to? Dito tayo. Sabi natin kanina, basic ang prayer. Diba? Ano ba ang ibig sabihin ng prayer? Prayer sa iyo. Ate Daniel, ano ang prayer? What is prayer? Para sa iyo, walang mali na sagot, ha? Kasi ito yung pagkakaintindi natin. Matetest din natin, mache-check din natin kung ano yung level ng ating pagkakaalam. Yung way po natin para kausapin si Lord. Okay, so communicate. Yan yung nakikipag-commune tayo sa Panginoon. Si Ate Vivian. Ano ang prayer sa'yo? Pakikipag-usap. Okay. Lahat ba kayo gusto nyo kausapin si Lord? Or mas mabuti i-text na lang natin kaya si Lord? No? Pwede ba natin i-text or i-chat?
i-WhatsApp? Kuya? Para po sa akin pag sa prayer mo guidance. Okay. So, kailangan mo ng guidance, kailangan mo ng prayer para ikaw ay mag-guide. So, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang purpose in drawing near to the Lord. Sa personal note, pwede natin gawin na makalapit tayo direkta. Dito sa corporate, sama-sama tayo. Meron tayong isang purpose ng panalangin natin. At isa sa pwede nating gawing purpose for our corporate prayer is tulungan tayo ni Lord na masupport yung ating building. Ayan, naipasok pa yung di ba? Kasi hindi lang yan sa gawain ng trustee, hindi lang yan para sa deacons, hindi lang yan para kay pastor kasi alis na si pastor eh. Kanino maiiwan itong church building na ito? Sa atin na mananampalataya. Tayo ang gagamit, tayo ang magbe-benefit. So it is important that we also pray corporately para sa atin na matapos ang ating building. Yan. So, at ito, tama yung sinabi nyo, no? We commune with the Lord. We commune with Jesus. We ask for guidance. We ask for help. We ask for protection. We ask for anything that we need. Yan. So, yung last natin ay corporate prayer brings dependence on God. So, ibig sabihin, pag lumapit ka sa panalangin kay Lord, hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang gawin or matanggap yung mga pinananalangin natin sa Kanya. Ibig sabihin, wala tayong kakayanan. Diba? So, we are dependent on God. So, it demonstrates our reliance and dependence on God. Kaya ka lumalapit in prayer ay dahil hindi mo kaya. Kaya ka lumalapit sa Diyos para manalangin dahil hindi mo kayang gawin sa sarili mo yung nais mo. Kaya tayo lumalapit in prayer. Okay. So, tandaan natin yun. Pero kung kaya natin, ba't ka pa lalapit? Diba? Pero hindi ganun ang buhay ng Kristiyano. Kaya mo, hindi mo kaya, we approach God in prayer. Kung nangyari at nakaya mo, we approach God in thanksgiving. Lord, maraming salamat. Nangyari yung mga plano mo sa akin. Okay. Kaya next time around, when we think of prayer as basic, basic sa Kristiyano yan. Pero, ginagawa mo ba? Meron ka bang oras? Ginagamit mo ba ang ngalan ni Jesus? Ginagamit mo ba ang lumalapit ka ba sa Holy Spirit? O ginagawa mo ba lang ito dahil ito ang fun? Ginagawa ng CYF Diba? Meron prayer time ang CYF, I suppose. Na? Parang CWA din. Sige, panalangin tayo. At kung nananalangin pa tayo, yung kalahating mata natin nakapikit, yung kalahati nasa cellphone natin. That is not the way we should approach God. Okay. So marami akong mga na-share sa inyo about prayer. I hope na nakuha natin ito, mga practical tips, mga
biblical passages na magsusupport kung bakit tayo lumapit in prayer. Okay? Ngayon, ito naman ang gusto ko sanang mangyari sa bawat isa. Ito yung assignment ninyo. Okay. Sino dito ang gumagawa ng prayer journal? Very good. Okay. Napakaganda na meron tayong prayer journal bilang nag-uumpisa na mga Kristiyano. Ito yung ating mga basic basic